Nagpaparamdam ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang mistigo kaugnay sa umunoy mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Paparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga pillars, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung kanilang sasabihin. Kung wala namang bago, paano naman. So, yung maganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka pinuturo, maganda, saka natin itin. Ilan daw dito ay mga kontraktor pero may mga taga DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang itaw na magsasabi. Kitang aking pagsuporta at papuri sa talumpati ni Senator Robin Padilla hinggil sa nursing home para sa ating mga senior citizen. Napakaganda po ng kanyang talumpati na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating mga senior citizen. Kailangan po talaga ng ganong klaseng pakita sa kanila dahil may kasabihan, kung hindi dahil sa kanilang mga pag-aruga sa atin noon, wala tayo ngayon. So maraming salamat po, Senator Robin. At ako po'y interesado dito sa iyong batas dahil kamakailan lamang napunta po ang aking staff sa Calamba, Laguna para bisitahin ng isang nursing home na kung saan ito po ay tumatanggap ng mga senior citizen na inabandona mismo ng kanilang mga pamilya at umaasa lamang po sa mga donasyon mula sa mga pribadong citizens. Now, marami pa po tayong dapat gawin para sa ating mga senior citizen at buti po na silip niyo yun. Hindi kailangan nila ng awa, kundi kailangan nila ng tulong. At ano pang klaseng tulong dapat ibigay natin, yung nararapat doon man sa punto na malapit na yung tinatawag na sunset sa kanilang buhay, doon natin pakita yung ating pagsuporta sa kanila. Now, may mga katanungan lang ako, Senator Robin, kung iyong mamarapatin. Isa pong karangalan ang manggaling po ang katanungan sa ating idol. Salamat po, Senator Robin, Ginoong Pangulo. Sa ngayon, merong mga nursing home, iilan lang ata yan na pinupunduhan ng DSWD. Pwede bang malaman kung ilan yung mga nursing homes na yun at saan mga lugar ito para mabisita siguro natin at makita yung estado ng nursing home na yun at kung paano pinapatakbo. Kaya ako pinatanong yan kasi ngayon lamang nakatanggap ako ng isang sumbong sa Bukidnon na isang nursing home at kalunos-lunos yung itsura. Hindi ko pa malaman kung ito'y pinapatakbo ng gobyerno o ito'y privately managed na nursing home. Ilan po, Senator Robin, Ginoong Pangulo, ang mga nursing home na pinupunduhan ng DSWD? Maraming salamat po. Ito po, ito pong mga government-run residential care facilities po. Nabanggit po natin kanina yung meron pong 67 facilities managed by DSWD. Yun po yun. Pero ang focus po nito mga to ay sa Quezon City, yung Graces po. Yung meron din po tayong Haven for the Elderly, sa Tanay po yan, at sa Zamboanga. At meron din po tayong Home for the Aged, Tagum. Ang problema lang po nito, Ginoong Pangulo, wala po tayong, hindi ko po sila, maganda po yung kanilang ginagawa. Hanga po tayo sa mga nagtatrabaho dyan. Saludo po tayo kung paano po sila mag-alaga. Pero kung ikukumpara po natin ito ngayon kasi sa takbo po, kung ano po yung mga nursing homes sa ibang bansa, ay nahuhuli na po talaga tayo. Napakalayo na po ng itsura ng ating nursing homes kung ikukumpara po sa mga bansa na ginawa na po nilang science ang nursing homes. Nakakalungkot pong isipin na kung sino po yung mga pribado
na nabanggit nyo po, marami din po akong kilalang may pribado, sila po yung mga nakakasunod. Medyo pa lang po kasi ngayon, iba na po ngayon ng mga nursing home talaga, solo-solo na po eh. Parang mga bahay-bahay na, tsaka ang tawag po nila doon is 1:1. Ano po? Ngayon po kasi, pagka kinumpara po natin sa atin, maswerte na po yung 1:10. Opo, yun po yung sitwasyon po ngayon. Sa ngayon po, Ginoong Pangulo, excuse me, sino ba ang mga taong nagpapatakbo nitong mga nursing homes, particular na yung pinupondohan ng ating pamahalaan? Sino-sino sila? At pangalawa, follow-up. Opo. At sana sa panukalang batas mo, Ginoong Pangulo, maisama mo yung monitoring. Dapat meron regular na inspection sa mga facilities na ito, pasilidad na ito, para masiguro na nagagamit na maayos yung pondo para talaga sa mga senior citizen at naalagaan ng maayos yung mga senior citizens na nailagak doon. Ginoong Pangulo, ito po ay pinatatakbo po ng DSWD at local government po. Yung mga existing po na nursing homes. Opo. Ang doon po sa ating panukala, kapartner po natin talaga ang DOH dapat po talaga dito. Kasi ang sitwasyon po ng ating mga senior citizens sa ngayon po talaga yung mental health po talaga. Bukod po doon sa sinasabing pangangailangan sa yung pong tahanan, pagkain, opo, kasama po yun. Hindi po yung pwedeng mawala. Pero yung pong sa mental health po talaga tayo dapat mag-concentrate ngayon. Kasi alam niyo po, yung akin pong pagtayo po rito ay meron po talagang personal na sa aking puso. Dahil ako po, ang nanay ko po, nabanggit ko na po kanina, 90 years old, meron po siyang demensya. Nakikita po namin yun araw-araw. Ako po, pagkatapos ng session, diretso po ako sa kanya, sa bahay niya. Kailangan ko pong gawin yun dahil buong magdamag po yan ang naaalala niya dahil siya po ay may advanced dementia. Ang naaalala po niya lahat ng malungkot sa buhay niya. Kaya kailangan po kami magpalit-palit ng magkakapatid para ipaalala po sa kanya ang magagandang mga alaala niya sa buhay. Torture po talaga sa matatanda ang magkaroon ng demensya. Sobra po ang paghihirap na 24 hours po minsan umiiyak. Talaga pong napakahirap po. Kung hindi po natin ito haharapin sa ngayon, kawawa po yung mga matatanda. Maraming salamat. Panghuli na lamang, Ginoong Pangulo. Marahil aking pong imumungkahi sa inyo na kailangang meron gumagawa ng monitoring sa lahat ng mga nursing home, whether ito ay pinapatakbo ng pamahalaan o ng pribado dahil sa mga nakaraan, ako po nakakatanggap na sumbong na inaabuso. Nagpapatayo sila ng mga private nursing homes na umasa sa donasyon, pero yung kanilang mga pasyente doon or yung kanilang alaga doon ay inaabuso, may namaltrato at hindi po binibigyan ng maayos na pagkain. Ito isa pong ehemplo lamang. Yan po ay sa Bukidnon at natanggap pong sumbong. Pwede pa pakita? Yan. Kalunos-lunos po yung itsura. So, sa nakikita niyo naman po dyan sa screen, Private po ito. NGO po yan. Non-government organization. Pero siyempre, sila ay tumatanggap ng donasyon. So, pwedeng gagamitin na ng front, magtatayo sila ng nursing homes, tanggap ng donasyon, at yung mga donasyon na tanggap nila, sa halip na ibuhos para alagaan yung mga senior citizens na may dementia, tulad ng nababanggit ninyo, binubulsa. So, kinakawawa. So, dapat talaga mag-create tayo ng isang task force na imo-monitor lahat ng nursing home, whether pribado man o publiko. Ginoong Pangulo, napakaganda pong mungkahi at napakaganda po nito para sa aking staff din at sa committee po ni Senator Erwin Tulfo sapagkat ako po'y naniniwala talaga na meron po talagang wala talaga mga puso na gumagawa nito at ginagamit pa yung matatanda. Maraming salamat po. Ito po'y ilalagay po natin ito sa ating panukala. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat. Mabuhay po. Thank you, Senator Raffy Tulfo, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpret is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Can I
Can I request for a 1-minute suspension? Mr. President, next to make a manifestation or interpretation is our Deputy Minority Leader. The Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat, Mr. President. Maikling manifestasyon lamang po. Mr. President, I thank the good gentleman, Senator Robin Padilla, for bringing to our attention our shared concern and advocacy for our senior citizens. Bilang signatory ng Madrid International Plan on Aging noong 2002, umaasa ako na ang ating gobyerno sa pangunguna ng National Commission of Senior Citizens ay patuloy na isulong at itaguyod ang ating commitment para sa kalusugan, kagalingan at kaunlaran ng ating nakatatanda. Umaasa ako na sa ating Kongreso ngayon, maipasa natin ang mahalagang batas na tutungkod sa ating senior citizens na aking ding isinusulong. Universal Social Pension, libreng gamot na mga sinimula ng dinigin ni Chair Erwin sa kanilang Komite on Social Justice, geriatric centers, age-appropriate livelihood program para sa seniors, maging nursing and halfway homes and assisted living senior citizen centers, at maging ang anti-elderly abuse at proteksyon ng ating nakatatanda laban sa diskriminasyon, fraud, at ageism. Umaasa din ako na mabigyang pansin ng ating mga LGUs ang pangangailangan ng ating mga frail, bedridden, at oldest old age, pinaka may edad na sa nakatatanda sa kanilang mga komunidad. Huwag din natin kalimutan na patuloy na suportahan ang pandaigdigang kilusan ng mga nakatatanda sa pagbubuo nila ng isang UN Covenant on the Rights of Older Persons. Malaking tulong din na kilalanin natin ang kakayanan ng ating mga senior citizens associations na patuloy pa ring nag-aambag sa ating mga pamilya at komunidad. Suportahan po natin ang organisasyon ng nakatatanda bilang kabahagi ng paggugobyerno mula sa lokal hanggang nasyonal. Bigyan po natin sila ng espaso na patuloy na mag-ambag ng kanilang karunungan batay sa kanilang mga naging karanasan. Bilang nasa bispiras na rin ang aking senior citizenship, sinasabi ko po, Mr. President, at ilang paligo lang ang tanda ni na minority leader sa akin. Bispiras po. Ewan ko rin kung anong sinasabi ni minamahal kong Senator Loren na ilang dekada na nakatatanda ni minority. O, 2 taon lang po, 2 paligo lang pong nakatatanda sa amin ni Senator Loren, si minority leader. Bilang ganun po, Mr. President, kaisa po ninyo ako sa patuloy na pagkilala sa karapatan ng nakatatanda sa pagpupursige tungo sa isang active and healthy aging at higit sa lahat sa pagtataguyod ng mga age-friendly cities and communities. Mabuhay ang nakatatanda. Maraming salamat, Ginoong Senator Robin at Mr. President. Maraming Thank you, salamat po. Senator Risa. Pangulo, maraming salamat po Is sa Senator manifestasyon Tito ng ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Salamat po. Is Senator Tito going to interpolate? Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Ronald Bato de la Rosa. I move that he be recognized. Another senior citizen, Senator De La Rosa. Actually, I wanted to interpolate Senator Legarda, but I will forgo. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. President. Thank you. First of all, I would like to associate myself with the privileged speech of my very good friend, Senator Robin Padilla. And I am 100% in support of your intentions as to the legislations that you will be crafting in the future related to this privileged speech. And will the good gentleman from Camarines Norte yield to one question, Mr. President? Opo, isa pong karangalan ng makatanggap po ng katanungan mula po sa idol ng mga idol, ang pinakamatapang na senador dito po sa ating bulwagan. Thank you, Mr. President.
alam nyo, itong problema natin sa dementia is talagang dapat mapaghandaan talaga ito dahil wala po itong pinipili. As you said, di ba? Mamayaman ka man o mahirap, pagdating sa ganong edad, malaki talaga ang tsansa mo na magsasuffer ka ng dementia. Take for example, Bruce Willis. Bruce Willis, he is suffering from dementia right now. And will the good gentleman share with my idea that pwede ba natin, because right now, sa kultura ng Pilipino, hindi pa gaanong open yung ating pag-iisip about home for the aged, nursing home, kasi parang pag nakita natin yan, parang that's part of the Western culture, di ba? Sa Pilipino, talagang hanggat matanda ka na, hanggat mamatay ka, aalagaan ka talaga ng pamilya mo, hindi ka iiwanan. Kasi parang sa atin, when you deliver your elders or your elder member of the family to a nursing home, parang masamang sinyalis yan, para bang anong klaseng pamilya kayo? Inalagaan kayo nung matanda na yan, nung kayo bata pa, ngayong matanda na siya, hindi na niyo gusto alagaan, i-deliver na niyo sa nursing home, di ba? Pero tayong ganong part of our culture, na talagang hanggang mamatay yung ating matanda, nasa atin yan. Hindi natin ihiwalay yan sa ating pamamahay. So, will the good gentleman agree with me kung in the future, during the crafting of such law, i-extend natin yung coverage. Not only yung care for the elderly, care for the senior citizens, not only to those who are willing to go to the nursing homes, kundi pati yung nasa bahay. Nung sa bahay na ayaw pumunta doon. But still, they are suffering from, like for example, dementia, even neglect. Sometimes neglect from their respective families. Pero yung nga, ayaw niya talagang pumunta sa nursing home. Baka pwede natin ma-extend doon yung care, not only doon sa nursing home, kundi sa family home care. Will the good gentleman agree with that? Opo, napakaganda po ng inyong mungkahi. Sa totoo lang po, ganyan din po yung nangyayari sa aking mother, yung kinukwento ko po kanina pagka siya ay iyak ng iyak. Yung po lagi ang kinakatakot niya, idadala siya sa home for the aged. Yun po ang kanyang kinakatakot. Kaya lagi po kami kailangan palit-palit na magkakapatid na nakikita niya. Kasi totoo po yun. At ito pong ating panukala, hindi po dahil sa gusto natin mapunta sa nursing home. Kasi sa amin po, ayaw din namin. Kasi gusto namin, ako lalo na, hanggang ngayon po, doon ako natutulog sa nanay ko. Nararamdaman po niya na nandun ako. Opo, ang atin pong gustong ipanukala, doon po sa mga kababayan natin na wala pong kapasidad, na katulad ng kapasidad po namin. Kasi kami po, ang nanay ko po, ang kanya pong caregiver ay 4 po. Ano po yun? Nagpapalitan po yun. Every 3 months, palitan po sila, 2. At bukod pa po doon, kaming magkakapatid, kailangan araw-araw, meron po na nakikita siya. Doon po yun sa amin, sa kapasidad namin, kaya namin. Pero doon po sa mga kababayan natin na wala po talagang kapasidad, na kailangan po silang magtrabaho, lahat sila, wala pong maiiwan doon sa bahay nila. Minsan po kasi doon po sa ginagawa naming pag-aaral at nakita nyo po sa video, yung po mga matatanda po doon, naiiwan mag-isa sa bahay, nakakalimutan po nila kung sino sila, lumalabas po doon sa bahay nila hanggang sa nawala na. Nasagasaan pa. Meron pong nasagasaan, meron pong hindi niya alam kung saan na saan lugar. Yun po yung gusto po natin na talagang magkaroon po talaga ng lugar kung saan po pwedeng dalin ng mga kababayan natin na willing. Pero maganda po yung mungkahi po ninyo na pati po sa bahay,
ay pwede pong ma-extend yung ating batas. Napakaganda po niyan at hinihingi po namin na kayo po ay magbigay ng mungkahi dyan mula po sa inyong opisina. Yeah, you can speak for me, Your Honor. Thank you. Maraming salamat po. Napakaganda pong mungkahi. Thank you, Mr. Maraming President. salamat po. Thank you. Thank you, My Senator General. De La Rosa, Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, before we refer the speech of the gentleman to the appropriate committee, Mr. President, may I just make a very short manifestation and perhaps just ask one question if the gentleman from Camarines Norte would allow this representation. Sabi ho nung kasabihan sa atin sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Noong pong tinalakay natin, Ginoong Pangulo, yung Republic Act number 11916 o yung Social Pension of Indigent Senior Citizens, tayo po yung nag-author at nag-sponsor dito sa floor. I remember then Senate President Tito Soto was so passionate about it na maipasaho natin ito ng matulungan at maipakita sa ating mga senior citizens yung ating pagpapahalaga. Kaya po noong time na yon, dinoble po natin yung 500 pesos na ngayon ay 1,000 pensyon kada buwan para sa ating mga minamahal na lolo at lola. And this law, Mr. President, and let me just put it on record, is consistent with the Sustainable Development Goal number 1, to end poverty in all forms everywhere, and Sustainable Development Goal number 3, to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. And Article 3 of Section 11 of our Constitution also ensures that there shall be priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, and disabled. And so, Mr. President, we'd like to put on record our sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla. We are also in full support of his bill. The more that we can do something, Mr. President, to honor and respect and take good care of our senior citizens, the better, Mr. President. It shows our character, Mr. President, yung karakter na bilang mga Pilipino na pinapahalagahan yung ating mga senior citizens. Mr. President, isa o dalawang tanong lang po, Ginoong Pangulo, if our distinguished colleague would be aware na kasi doon sa DSWD record, sabi doon 4 million daw po, 4,085,066 yung indigent senior citizens na covered po ng social pension program na binanggit po natin. This is as of July 2025. As of November 2024 po, the number of waitlisted indigent senior citizens ballooned na po to an alarming 600,000 with no guarantee if they will be able to receive their pension this year, Mr. President. So we wanted to find out if the gentleman would give us some information kung yung mga lolos at lolas po ba natin sa ngayon, meron po ba tayong datos or information as to whether or not nakakatanggap po sila at nai-implement po itong batas na ipinasa noong pang 18th Congress, Mr. President? Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagtindig ng ating best friend, ang aking BFF, ang sinusundan ko pong yapak dito sa ating pagiging senador. Alam niyo po, ito pong batas na sinasabi po ninyo, napakarami pong natuwa sa batas na to at marami po ditong umasa talaga. At ito po yung mga tinatawag natin na nakakapagbigay ng kaligayahan sa ating mga senior citizen. At totoo din po yun na lumolobo po ang dami ng ating mga senior citizen. Pero sa malungkot po na balita talaga, hindi po talaga nakakatanggap ang ating mga senior citizen dahil po hindi natin maintindihan kung bakit hindi po ma-implement ng tama itong batas na umiiral. Pero meron po talagang hindi nakakatanggap. Meron po nga po dyan na nagulat na noona nakakatanggap po nung 500, biglang hindi na lang po nakatanggap nung lumabas po yung 1,000 na imbis po ay matanggap po nila. Yun po yung mga ikinalulungkot natin na nakakagawa po tayo ng mga batas na talagang matitibay para po sa ating mga kababayan pero hindi po talaga na-i-implement. Ayun po talaga, madalas ko na pong madinig yan dito sa ating plenaryo na meron po talaga mga batas na hindi po ma-implement.
nakakalungkot po, Ginoong Pangulo, and we join the call of our dear colleague na noong pong tinatalakay natin ito, and I recall distinctly ito pong National Senior Citizens Council na nangako na sila yung magpupursiging i-implement itong batas na ito. I remember during that time na may transition na period from DSWD to National Senior Citizens Council. Nakakalungkot po na mismong ang representasyong ito nakakatanggap ng mga reklamo. Yung iba po, hindi na nga nadagdagan, na-delist pa yung pangalan nila, Mr. President. At ang nilarason sa kanila dahil daw dodoblihin, kukulangin yung pondo. So, I would like to look into this matter in the coming budget deliberations here in the Senate. I would also like to put on record that we wanted to actively participate in the bills, in deliberating the bill of the distinguished gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija. Isa na lang pong bagay, Mr. President, na gusto kong malaman, yung pong given the demographic shift noon po in the next 10 to 20 years, Ginoong Pangulo, dear colleague, Senator Padilla, sabi po, yung magkakaroon daw po ng demographic shift in the next 10 to 20 years, we will have an aging society. Totoo po yun. At what long-term policy directions po kaya para ma-prepare natin ang ating gobyerno bilang mga mambabatas? Ano kaya ho yung pangmatagalang polisiya na direksyon na pwede ho nating tahakin, na pwede ho nating pagsimulan na ngayon pa lamang? And I'm sure the gentleman would know what to do, and if there are any recommendations that he would like to pursue, Mr. President. Napakaganda po ng katanungan ng ating BFF. Sapagkat alam niyo po, hindi lang po tayo ang bansa na aging. Halos ang Japan po ay aging, ang Korea, aging din. Pero kung mapapansin niyo po, nagiging maganda ang pagtanda ng mga tao doon. Sapagkat yung pong kanilang gobyerno ay nakakapagbigay ng magandang alaala. Alam niyo po, napakaganda po na ilagay natin sa bawat isipan ng mga Pilipino na sa kanilang pagtanda, hindi sila magiging kawawa at merong nakahandang pasilidad para sa kanila, merong science para sa kanila na nag-aantay na maganda po ang kanilang kahihinatnan. Yun po yung unang-una po nating dapat hakbang na katulad po natin na malapit-lapit na rin po tayo. Ako po ay ilang taon na lang din. Ilang taon pa po hindi pa po. Ilang taon pa po. Napakaganda din po na sa mga katulad din po natin na Senator Joel, alam po natin na sa pagtanda natin ay merong nakalaan sa ating maganda pa rin kinabukasan. Hindi po, alam niyo po ba sa ibang bansa, yung mga senior citizen ay binibigyan pa rin ng karapatan magtrabaho? Pagka umikot po kayo sa Japan, sa Korea, makikita nyo po dyan, yung mga matatanda, nagtatrabaho pa rin. Alam po, yan po yung mga dapat nating harapin pa. At magkaroon daw din po tayo ng mga panukala pa patungkol dito, na yung mga matanda na gusto pang magtrabaho, dapat ay hayaan pa nating magtrabaho. Hindi yung pinipilit silang mag-retire na. Alam nyo po, ang taong may ginagawa, yung pong naabala pa rin sa kanyang sarili, at sa kanyang komunidad, yan po ay nagkakaroon ng magandang mental health. Ang tao na wala nang ginagawa at nauupo na lang, doon po nag-uumpisa ang depression. Kaya po sana ang hiling ko, yung mismong ating pong bansa, at alam ko naman po lahat po tayo dito sa bulwagan na ito, yun po ang ating target. Ang target natin, maging maganda ang kaayusan ng ating bansa. Yun na po ang pinakamaganda po nating pwedeng gawin. Magkaroon ng magandang direksyon ng ating bansa para po yung ating pagtanda ay maging maganda hanggang dulo. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at marahil isang magandang oportunidad para
muling sabihin dito sa bulwagang ito, yung pong ating ipinush na Lifelong Learning Act ay enrolled bill na po ito at napasa na ng both houses, and hoping, Mr. President, that this will also help our people, especially our dear senior citizens, dahil kalakip ng batas na ito, ng panukalang batas na ito, yung pong from womb, from sa sinapupunan hanggang doon sa sementeryo, Mr. President, meron pong nagbibigay guidance at pagbibigay gana na mabuhay pa ng maayos, matiwasay, at may alaga, aruga o pagkalinga ang ating pamahalaan para sa ating mga senior citizens. Let me end, Mr. President, by quoting yung pong sinasabi ng Biblia sa Psalms chapter 71, verse 9. Ang sabi po doon, "Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone." May God bless us all, Mr. President. And again, let me put on record my sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla. And I'm one with him in pursuing and pushing for measures that would help our beloved senior citizens. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Majority Leader. Mr. President, there being no other member who wishes to interpellate the good gentleman from Norte, I move that we refer the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla and all the interpellations and manifestations thereon to the Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development. So move, Mr. President. An objection? There being none, the privileged speech of Senator Padilla is hereby referred to the aforementioned committee. Mr. President, with the permission of the body and pursuant to Section 5 of Republic Act number 11899, may I respectfully move for the Senate President's designation of the members to the Second Congressional Commission on Education, EDCOM-2. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, the following are hereby designated as members of the Second Congressional Commission on Education, or the EDCOM-2. The chairperson, Senator Bam Aquino, and Senator Alan Peter Cayetano. Senator Bam Aquino as chairperson of the Committee on Basic Education, and Senator Alan Peter Cayetano as chairperson of the Committee on Higher Technical and Vocational Education. And as members, Senator Win Gatchalian, Senator Joel Villanueva, and Senator Loren Legarda. So designated. Thank you very much, Mr. President. At this juncture, I move that we dispense with the reading of the Journal of the 15th session, Tuesday, September 2, 2025, and consider the same as approved. Any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, I move